Let us begin our evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, we ask for the grace that we may see what we ought to see, to hear what we ought to hear, so that we will be able to do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Mary, seat of wisdom, Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang topic po na binigay sa akin, let it be done according, let it be done. Ano po? Understanding how Mary's fiat is a yes to the cross. Parang thesis question. Ano po? Or the fiat of Mary as a yes to the cross. Ano po? Anong oras na? Walang relo? Ha? 7. Oo. Dapat 8 uwi na ako. Ano po? The fiat of Mary. Ano po? Alam naman natin ito, hindi po ba? Ano? Thy will be done. Ano po? Let it be done to me according to your word. Luke 1, verse 38. It was pronounced by Mary on her annunciation. Even Jesus have said this, let your yes be yes, and let your no be no. Ano po? Let your yes be yes, and let your no be no. The fiat of Mary is considered a profound yes to the cross, not only to be being a mother, but to the cross. It means a total surrender, being part of the salvific plan of God, which would involve suffering. This initial consent was not just a one-time agreement to become the mother of God, but a lifelong commitment to participating in her Son's redemptive mission, culminating at the Calvary. Ano po ang sinasabi? Hindi lang alam ni Maria na yung pagiging ina ng Diyos ay hindi lang yung ang Diyos ay maging tao. Ano ibig sabihin doon? Ano po? You have to understand that Jesus has to be born through Mary, because the only way for God to be human is to be born of a woman. Para ang Diyos ay maging tao, kailangan ipanganak siya ng tao. Di po ba, no? Ang palagi ko pong halimbawa dyan, kasi noon, I guess hanggang ngayon, pinagbabalakan ng maraming babae na sila ay magkakaanak na hindi sila magbubuntis. Hanggang ngayon, hindi po ba, no? Natatawa kayo, pero hanggang ngayon. So ano pong pinag-aralan ng siyensya? Naghahanap ang siyensya kung saan ilalagay ang supling. Ilalagay ang supling. Ano po? Hindi naman pwede sa tiyan ng baboy. Ano po? At ayon sa pag-aaral, pinagplanuhan nila na ilagay sa tiyan ng kabayo o baka. Ha? Ngayon, dahil ikaw ay in vitro, so pipiliin na nila yung pinakamagandang cell. Di pa ba, no? Marahil, pinakamalusog, baka pinakapogi, pinakamaganda, pinakamaputi, hindi ko alam. Pipiliin na nila yung pinakamaayos. Ganito yon. Pag pinanganak ka, kahit gaano kaayos ang iyong itsura, pero galing ka sa tiyan ng baka,
kahit kailan hindi ka pwedeng tawagin tao. Ang tawag sa iyo ay anak ng baka. At least naintindihan ninyo, di po ba? Anak ng baka. Kaya, sa simula't-simula pa lamang, kailangan nating intindihin ito. Ang Diyos ay naghanap ng isang tao na sabi nga ay tatanggap sa obligasyon bilang isang ina. Bilang isang ina. Ha? Madali ba maging ina? Kayo magsabi, di pa ba na? Sabi nga nila, kung palitan daw ang panganganak, ngayon nanay, next year tatay, lahat daw ng anak isa lang. Ano po? Kasi alam daw nila na yung mga tatay ayaw magbuntis. Gusto lang makabuntis. Ano po? Pero ayaw magbuntis. We have to understand how the fiat of Mary is a yes, not just being a mother, but even to the cross. And this is what we would like to talk about tonight. That yes means a yes until the cross. The yes of Mary means a total surrender. Even though sinabi ni Maria, how can this be? Di po ba, na? Paano mangyayari yon? Alam natin yung katagang yon ay tungkol sa ano? Wala siyang relasyon sa kaninumang lalaki. How can this be? There are things that Mary do not understand. But in spite of being unable to understand, his yes comes without condition. Ano po? Unconditional acceptance to God's will. Hindi niya alam ang buong detalye, what is ahead, but Mary trusted on the Word of God. Nung sinabing, do not be afraid, alam niyo, yung salitang yun, mas nakakatakot yun, di po ba? No? Yung pag sinabihan ka ng anak mo, ma, may sasabihin ako sa iyo, pero huwag ka magagalit. Talaga magagalit ka. Alam mo may sasabihin, ikagagalit mo, hindi po ba? No? Kaya pag sinabi ng Diyos, do not be afraid, alam mong matatakot ka. Di po ba? No? In spite of that, Mary said yes unconditionally. The yes of Mary is a way of embracing the unknown. Embracing the unknown. By saying yes, she accepted the risk of her time, including potential social shame and the danger of a difficult life, showing that her obedience was to God's plan rather than her own safety. Kung naintindihan niyo po ang buhay ng mga Hudyo, ano po, na hanggang ngayon, pag kayo ay nalamang buntis na wala kayong asawa, ay pwede pa rin kayong batuhin sa publiko hanggang mamatay. So, alam ni San Jose, kaya nga dinaan na lang sa panaginip, di po ba, ano? Na wag mong iiwanan si Maria. Kasi alam niya na pag nalaman ng tao na si Maria ay buntis, kahiya-hiya. At alam niya na pwede siyang mamatay sa pamamagitan ng pambabato. Mabuti sana, biktihin na lang, di po ba, ano? Pero isipin niyo, mamamatay kayo na binabato, di po ba, ano? Mabuti sana, tama agad, di po ba, ano? Para patay. Ay, hindi, maraming tama kung saan-saan, di po ba, ano? Madalas po ang pilgrimage ko sa Holy Land, meron pong isang kaso ng Hudyo, na kung saan
kinasal po yung lalaki at babae sa umaga at umuwi sa bahay, siyempre nagtalik, at pagdating na maghahating gabi, dilala ng lalaki ang babae sa sarili niyang bahay at sinabi niya sa pamilya, I cannot take your daughter as my wife. I cannot take your daughter as my wife. It's one way of saying, your daughter is no longer a virgin. Alam po niyong ginawa ng pamilya? Yung babae, isinakay nila sa kanilang beetle, ano po? At sinunog ang sasakyan. Ha? Bakit? Sapagkat kahiya-hiya na yung anak ko ay hindi na birhen nung ikinasal. Hanggang ngayon yan. Bago lang yan. Ngayon, anong ginawa ng korte? Yung anak na tumulong sa ama, absolved. Yung ama, nakulong lamang ng 3 taon. Bakit? Sapagkat ang ginawa niya ay ayon sa kautusan. Hanggang ngayon yan. Nakukuha po ninyo? Ha? Ang nakakatakot yan kung sa Pilipinas mangyayari yan. Maraming masusunog, di po ba? No? Natatawa kayo, di ba? Ha? Kung gagawin natin yan, maraming masusunog, di po ba? No? Embracing the unknown. I hope you are getting the picture that what we are talking about is a people in a culture. Ano po? May kultura ang mga Hudyo. May kultura sila. Ano po? Kaya yung pag-oo ni Maria, lahat ng meron sa kulturang iyon, niyayapos niya. Para maintindihan ninyo, kasi tayo naman, pag nagpakasal ka, package deal. Yung pamilya, kasama, di po ba? No? Hindi pwedeng ikaw lang mahal ko, yung nanay mo, di ko mahal. Hindi naman. Lahat, buong kamag-anakan, mamahalin ninyo. Di po ba? No? So, kung mayroon kayong ayaw sa pamilya niya, wala kayong magagawa. Sa madalit sabi, ang pag-oo ko sa iyo bilang aking kabiyak, ay kasama yon. Naintindihan po ninyo? Alam niyo na ba lahat? Bago kayo magpakasal, marami kayong hindi alam. Ano po? Marami kayong hindi alam. May kinasal ako after 1 month. Binalikan ako. Ano po? Iyak nang iyak yung babae. Sabi, ba't ka iyak nang iyak? Sabi niya, mag-iisang buwan na akong halos hindi makatulog, Father. Bakit? Ha? Kasi yung asawa ko naghihilik. Ano po? Ay, sanay ka matulog na solo. Nag-asawa ka, kasiping mo. Hindi po ba, no? Diesel ang makina. Oh, di ba? Lalong-lalo na kung mayroong sleep apnea. Di po ba, no? Alam niya ng mga tao. Yung ibang gano'n, kaya kailangan na CPAP, di po ba? No? Kasi ang ingay. Di ba? There are a lot of things you do not know when you say yes. Partly, you have an idea. But Mary, in spite of the many thoughts, he said yes unconditionally. Second, the yes of Mary, she knows that it will be linked to the suffering. Kung naalala po nyo, in Luke 2, 34 to 35, nung present nila, ano po, nagpunta si Maria, si San Jose, ano po, in the presentation, sabi, behold, this child is destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against. Yes, a sword will pierce through your own soul. Sa simula pa lang, sinabihan na siya na ano?
Meron kang punyal sa iyong puso dahil sa batang ito. So alam niya na dahil tinanggap niya ang pagiging ina, may kaagibat itong kahirapan. Ano po? Kahirapan. Di po ba? Simeon prophesied that Mary will suffer. Will suffer. You have to understand this. How old Mary when she heard the word? Ang sabi nila, between 13 to 15. 13 to 15. Ano po? Ang mga Hudyo ay mayroon pong tinatawag na bar mitzvah. Bar mitzvah is the rite where a child become a man or a child become a woman on their 13th birthday. Pag ikaw ay itinuring na adult, it's only then you can read the Torah. You can read the Torah because you are considered an adult. So, mga ganong edad, can you imagine? So, kung ikaw ay betrothed at the age of 15, 16, nanay ka na. Naintindihan niyo po ba? 16. Ano pa? Sa bagay, mayroon na sa Pilipinas. Di po ba? Ano? High school pa lang. Lumandi na eh. Ay, sorry. Di ba po? Eh, meron ng gano'n. Pero ito, dahil tinawag ito ng Diyos, naintindihan ba niya yon? At that young age, magdudusa ka. Di po ba? Kung matanda ka na at sasabihin magdudusa ka, medyo sasabihin mo, ay konti na lang. Pero pag batang-bata ka, alam mong matagal-tagal yan. Di po ba, no? Matagal-tagal. Ha? Ang paboritong kwento, nung ako'y nasa isang parokya, nag-anoint ako ng matanda, 80 years old, 10 years nang nakahiga, 10 years, paralyzed. Nung inanoint ko si Lola, sabi ko, Lola, anong gusto niyo pang birthday sa inyo ni Jesus? Sabi niya, sana, bigyan pa ako ni Lord ng another 10 years. Sabi ko sa kanya, hindi kayo napapagod humiga? 10 taon na kayo nakahiga. Sabi ko, okay lang ako, Father, okay lang ako. Sabi nung caregiver, di ko na kaya. Sumuko yung caregiver, po niya. Can you imagine? At a very young age, you know already, because a prophet has prophesied that you live a life of suffering. And yet, yung yes niya, hindi niya binawi. Ano po? Since she know already, at a young age, where Jesus was still a child, a baby, then it is already a walk, a journey to the Calvary. Araw-araw. Habang lumalaki si Jesus, alam niya ang paglaki ng anak na ito, ng batang ito, ay pakikibahagi ni Maria sa kanyang paglalakbay tungo sa Kalbaryo. Tungo sa Kalbaryo. Pag pinag-usapan po natin yung Kalbaryo, hindi lang lugar, di po ba, no? Pag ikaw ay pag ikaw ay nahihirapan, ano sabi niya? Nasa Kalbaryo ako. Di po ba? Pag ikaw ay naghihirap, Kalbaryo naman ito, di po ba, no? Hindi, it's not a place, but an experience. Kalbaryo. Pag ang anak mo ay sutil, ang buhay mo ay kalbaryo, di po ba, no? Pag ang asawa mo ay sutil, ang buhay mo may asawa, abay, nasa kalbaryo, di po ba, no? So, sa madalit sabi, alam ni Maria ng kanyang yes, the fiat, is linked
to suffering. Huwag niyong kakalimutan, ha? The first meaning of the fiat is a total surrender. The second meaning is linked to suffering. The third meaning of the yes of Mary, even though she did not understand this when she was young, but she has to stand under the cross as a completion of her yes. Sa madalit sabi, at alam naman nating hindi iniwan ng mahal na birhen ang kanyang ina na nakabayubay ito sa krus. Yung mga nanay, ano po? Nanay. Yung tunay na nanay, ha? Yung tunay na nanay. Ano? Hindi yung nanay-nanayan. Ano po? Yung tunay na nanay, mas ginugusto pa nilang sila lang ang magdusa kaysa sa karamdaman ng anak. Di po ba, na? Ano sabi ng tunay na nanay? Lord, sana ako na lang ang may sakit. Huwag na lang siya. Di po ba? Ang kahanga-hanga dyan, pagbaradong ilong ng anak, sabi nga ng nanay, sipsipin ko na ang uhog niyan, Father. And literally, I have learned that there were mothers na talagang sinipsip yung uhog ng bata. Hindi lang pala kwento. Ano po? Talagang ang tunay na nanay ay hindi iniiwan ang anak sa panahon ng pagdurusa. Sabi nga ng isang sikat na personalidad sa Pilipinas, sabi niya, alam mo, Father, ang nanay kayang magsinungaling para sa anak. Ang nanay kayang magsinungaling para sa anak. Ano ibig sabihin? Ang konteksto ay yung anak niya nalaman na ng rape. At nung iniimbestiga na, kahit wala doon yung anak niya, nung panahon, nung oras ng rape, sabi niya, hindi, kasama ko ang anak ko ng oras na yon. A mother is capable of lying for the sake of their children. Di po ba, no? Kasi talagang ang tunay na nanay, walang masamang tinapay na anak, di po ba, no? Kahit gaano kapangit ang anak. Oo, naniniwala ako diyan. Nag-jeep ako. Ano po? Papasok sa school. Nung panahon namin, siguro yung mga kaidaran ko, ano po, di ba uso pa yung almerol? Yung pantalon mo, yung kaki, ina-almerol para matigas na tigas. Pag ginanon mo ang ano yan, masusugatan ka, di ba ba? Tigas na tigas eh, di ba ba? Isipin mo yung kaki, yung pantalon, naka-almerol, tigas na tigas, halos ayaw mo yung itiklupin habang nakaupo ka sa jeep, di po ba, ano? Tapos, nakaupo kang diyan, doon sa kaharap mo, merong batang andungis, ano po, kita mo, ang dumi ng kamay, ano po, yung uhog, tumutulong, ganyan, ano. Alam nyo, buong biyahe, doon lang ako nakatingin, ano po. Hindi ko makakalimutan yon. Bakit? Sabi ko, pag biglang promeno itong jeep, aming bata, tatabang, sa akin talaga yayapas eh. Di ba yung iniisip nyo, ang lilisinis ng pantalon nyo, bigyan, ano ba? Ang dungis-dungis ng bata, di ba ba, na? Pero nung tinitingnan ng mga kapwa pasahero, yung bata, ano po, kasi tulong ganyan, ano po, ano? May likabok na nga yung sipon eh, di ba ba? Ano tinitingnan? Tiningnan ng nanay yung anak niya. So, ginanon yung t-shirt. Sabi niya sa anak niya, blow, blow, blow.
Sa t-shirt lang. Sa t-shirt lang. Pagkapunas ng nanay doon, ng t-shirt doon sa anak, sabi niya, hinalikan, sabi niya, pogi-pogi talaga. Sabi ko, nanay talaga ito. Ano po? Ha? Walang pangit na anak sa nanay, di po ba? Ano? Ha? Ha? Mga minamahal na mga kapatid. Sa madalit sabi, ang pagtayo ni Maria sa ilalim ng krus ay isang pagpapatunay na hindi siya bumibitaw sa kanyang pag-oo. It is the completion of the fiat of Mary by standing by under the cross. If you are familiar with the word istabat, ano pa? You have heard the word istabat? Ibig sabihin ng istabat is to stand under. The Stabat of Mary. Ano po? A yes to mothering the church. Ano ibig sabihin nun? Nung namatay si Jesus, hindi natapos yung yes ni Maria. Bakit? Dahil sinabi ni Jesus, Mother, behold your son. Son, behold your mother. Sa madalit sabi, nung inihabilin ni Jesus kay Maria ang kanyang mga apostoles, kasama dito ang paghahabilin sa simbahan. Sa simbahan. Mahalaga maintindihan natin, ano po, that at the cross, Jesus gave her the world as mother, in John 19:27, and her acceptance of this role is interpreted as a final yes to the pain of losing her son and the new role of being a mother of all believers. Kaya nga isang title ni Maria ay Mary, Mother of the Church. Mary, Mother of the Church. Yun ang dahilan kaya tayo may misa ng New Year. Hindi tayo nagmimisa ng New Year dahil bagong taon. Nagmimisa tayo ng New Year dahil ginugunita natin ang titulo ni Maria bilang ina ng simbahan. Mary, Mother of God, and being Mother of the Church. Ano po? Naintindihan po ninyo? Ha? Pang-apat, the theological significance. Ano po? Para mas madaling intindihin ito. The yes of Mary reverses the disobedience of our first mother. Eve disobeyed God. Kaya nga tayo, minana yung kasalanan na yun, di po ba? No? Ha? The disobedience of Mary, of Eve, was reversed by the obedience of Mary by saying yes. Kaya palagi ko sinasabi niyan, ang unang babae ay Eva, na sinuway ang Diyos. Ang ikalawang babae ay naging Abe. Naintindihan po ninyo? Eva, Abe. The disobedience was reversed by the obedience of Mary. The yes, the fiat of Mary, removed the curse of the disobedience brought about by Eve. Kaya mayroon tayong Ave Maria. Ano po? Mary cooperated with the redemption. Hindi tagapagligtas si Maria. Ano po? Hindi na tagapagligtas si Maria. Alam niya that her fiat is the beginning of the incarnation which leads directly to the crucifixion. Hindi siya tagapagligtas. Yung sinasabing,
Bakit kayo mga Katoliko? Kailangan yung dumaan kay Maria para kayo ay makapagsabi ng inyong intensyon kay Jesus. Di ba? Nadinig niyo na ba yan? Ano pa? Sawang-sawa ako dyan. Ano pa? Ha? Why do you need Mary to go to Jesus? Or why do you need Mary to go to God? Ang simple answer, because God went to us through Mary. Dumaritso ba ang Diyos sa tao? Hindi. Dumaan siya kay Maria. Di po ba, ano? Dumaan siya kay Maria. Kaya, okay lang na makiraan din kay Maria tungo sa Diyos. Ganun kasimple yun. Di po ba, ano? Ha? Sabi nga ng isang ibang mananampalataya, sabi niya sa isang pare, kayo naman mga pare, kailangan pa niyong dumaan kay Maria o sa mga santo para magdasal kay Jesus. No? Ano sabi ng pare? Pwede naman dumaritso. O kung gusto mong dumaritso ka. Diba? O. Ganun kasimple ang sagot. Di po ba, no? Ngayon, nagkasakit ang nanay ng taong iyon. Nagpunta siya kay Father, Father, tulungan mo naman ako magdasal para gumaling ang nanay ko. Ano sabi ni Father? Dumaritso ka sa Diyos. Diba? Kinukutya mo kami na kami humihingi ng tulong. Tapos ngayon, lalapit ka sa akin para humingi ng tulong. Ganon din yun, di po ba? Ano? Ganon din yun. Kailangan nating maintindihan yun. The theological significance is that the obedience of Mary reputed the disobedience of Eve. Ano po? The yes of Mary removed the curse that brought about by disobedience of Eve. Second, we recognize that Mary is not a redeemer. He is not even a co-redemptrix. Ano po? Kinorek yan. Ano po? Co-redemptrix. Yan term na yan. But she cooperated in the redemption by allowing the incarnation to happen. Maliwanag po ba? 7:40 na. Ano po? Ganun lang yun, di po ba? Ano? Oh. Ganun lang kabilis yun. Ngayon, anong PIP? Anong PIP? Ang challenge is making Mary, Our Lady, as model for our Christian life. As model for our Christian. By, number one, by allowing or by surrendering our own crosses. The fiat of Mary inspires the faithful to say yes to God and do His will in our own lives, particularly when facing difficult situation or suffering. I guess, ang gusto lang ni Father, kaya ibinigay ang topic na ito, ay inanyayahan ng bawat isa na sa sarili nating pamamaraan, sa sarili nating pamumuhay, tayo ay makapagbigay din ng ating oo sa Diyos. Di pa ba, na? Unconditional yes to God. Kasi, pag tinawag tayo mag-serve, ang dami nating kondisyon. Lahat ba kayo nagsiserve sa loob ng simbahan? O kita nyo na? Hindi. Yung iba natutulog lang. Di pa ba? Unang pagbasa, unang pagtulog. Di pa ba, ano? Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Di pa ba? Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Di pa ba, ano? Ha? Na pagdating ng koleksyon, pinipili nyo pa yung pinakabarya bago yung ihuhulog ninyo. Di pa ba, ano? Ha? Ay, ganun talaga. Hirap tayong magbigay ng oo sa Diyos.
Pero madali tayo magkomentaryo. Marami sa atin magaling na commentator, hindi naman critic, lahat na lang pinuna, lahat na lang. Yung nagbabasa, ay, napakarte. Di ba? Lahat na lang, di po ba? Yung ating lay minister, ay, ang tanda na. Di po ba? Lahat na lang pinuna. Yung choir, ano ba naman, sintunan? Yan yung mga taong lahat na lang ng pagkukulang sa simbahan, nakita nila. Ano po? Pero pag sinabihan mo, ate, pwede ko bang magbasa? Ay, wag ako. Baka pwede kang mother butler? Ay, hindi ako pwede. Baka pwede kang lay minister? Di pa naman ako matanda. Di ba, no? Kailangan ba matanda ang lay minister? Hindi. Mahirap yung matanda ang lay minister. Ano po? Lalo na dito, ang daming hagdanan, nakakatakot. Pag matanda na lay minister, mahirap. Ang tagal makarating ni Kristo papunta sa tao, di ba? Ay matanda na, di ba ba? 1-2. Di ba? Pero pag ikaw bata-bata, inambitahan ka, sasabihin mo, hindi pa ako matanda. Pero nirereklamo mo matandang lay minister, di ba ba? Gusto mo sa bibig isusubo ang ostya. Ay matanda na. Nahihirapan na kasi. Di ba totoo, di ba, no? The body of Christ. Di ba, kaya, no? Kaya yung mga ngumunyan, di ba? Matanda na eh. Pagdating ng Ash Wednesday, nakapila kayo sa bata-batang lay minister. Kasi yung matandang lay minister, malaki ang cross eh. Mula sa alikabok. Buong mukha may cross. Di ba? Ayaw natin na matanda. Pero pag tayo pinagsiserve, ang dami natin dahilan. Di pa ba? Hindi ko alam ang choir ninyo. Yung ibang simbahan, matatanda na ang choir. Ano po? Lahat ng kanta, mabagal na. Di ba? Hindi ko makalimutan yan doon sa dati ko simbahan. Yung nagbo-volunteer na choir, matatanda na talaga. Di ba ba? Nahihirapan yung organista kasi mabagal talaga. Di ba ba? Kaya pag yung kantang yun na kinakanta, nahihirapan ako. Di ba ba? Maayos naman. Buksan ang aming puso. Ay! Dapat 30 minutes lang misa sa umaga, 1 oras palagi. Nainip ako minsan, sinabi sa kanila, buksan nyo na, nandito na ako. 3 araw akong walang choir. Nagtampo. Akala nila malungkot ako, masaya ako. Mga patay na sila, mga patay na. Di ba? Bakit? Kaya nga simbahan natin, hindi ka iga-igaya. Not inviting to the youth. Kasi puro tayo matatanda. Di po ba na? Sorry for the words. Di ba? Sorry for the words. We want to bring our children to the church, but the children cannot find a place in the church in the midst of old people. Di ba? Anak, magsimba ka. Bata pa ako, mama, bata pa ako. Para bang pang matanda na lang ang simbahan, di po ba? At least bata-bata si Father John, no? Hindi nyo, pag dinatnang kayo ng matandang pari dito, yung sa simula pa lang, in the name of the Father. Hindi mo alam kung ibababa pa eh. Di ba? Natatawa kayo kasi alam nyo, hindi pa ba, no? Yung iba naman, magsiserve lang pag may okasyon. Di ba? Kasi naka-Pilipinyana, di ba? May mga parokyang ganun, di po ba? No?
Pero hindi mo sila makita pang araw-araw. Wala. Gusto lang nila may okasyon. Hindi sila nagbabasa pag ordinary days. Pag piyesta, gusto nila sila na hindi nag-practice. Di po ba? Ano? The second reading is from the letter of St. Paul to the Philippines. Nay, Philippians, hindi yung Philippines. Ay, naku. Oh, nakapagmisan ako ng ganyan. Ano po? Piyesta. Inimbitahan niyo, pare. Tapos, Philippines ang reading. From the book of Genesis. Tagalog na lang, Tagalog na lang. Ha? Na hindi nag-practice. At si Maria ay nagpatira pa kay Jesus. Nay, ang bastos nyo! Nagpatira pa! Di po ba, no? Bastos! Hindi nag-practice hindi po ba? At si Maria ay nagpatira pa kay Jesus. Nagpatira pa! Naintindihan niyo ako? Mahirap pag tayo kung kailan tayo matanda, saka tayo magsiserve. Ha? Tapos yung mga magsiserve, hindi naman buong-buo ang kalooban. Di po ba, no? Pag masaya lang sila nandyan. Ha? Pag hindi masaya, di po ba, no? Paborito ko yung mga MBG ko dati kasi talagang sipag nila. Ano po? Ha? Mahirap lang ang parokya namin. Palagi kami maganda ang bulaklak. Ano po? Kahit let, meron kaming dahon-dahon dyan sa harap. Ano po? Walang bulaklak, di po ba? Ano? Pero may dahon-dahon. Ano? Habang nag-aayos ng bulaklak, sabi ng mga MBG ko, ha? Sabi nila, pag ako'y namatay, sana gawin akong bulaklak ng Diyos. Sabi nung isa, bakit? Para gusto ko ako nag-aayos ng bulaklak sa altar. Ay, hindi ko nilabas, pinakinggan ko muna sila. Magandang pang-homily ito. Sabi naman ng isa, ay hindi, gusto ko ako ang flower base. Sabi, bakit? Pag Kwaresma, walang bulaklak. Dahon lang. At least yung flower base na iiwanan. Lalim. Di ba ang lalim, no? Ang lalim ng pagninilay nila. Sabi niya, ako hindi. Gusto ko kandila. Bakit? Gusto ko iniilawan si Jesus. Anong gusto niyo service? Mag-isip na kayo. Di ba, ilaw, no? Sabihin mo, lumapit, anong gusto niyo service? Sabi nung isa, hindi. Gusto ko ako ang altar linen. Yung mantel sa ibabaw. Bakit? Gusto mo sinasalo si Jesus? Sabi, hindi. Ano yun? Gusto ko. Araw-araw akong hinahalikan ni Father. Naglingkod na, may pagnanasa pa. Di ba, ano? Naintindihan ninyo? Hindi lahat na naglilingkod, malinis ang kalooban. Ang malungkot na kwento kung sino yung mga naglilingkod sa simbahan, yun na nagchichismis kay Father. Kaya, mahirap, di ba? Sana ang ating mga pag-oo sa Diyos ay ang ating mga kaloobang malinis na ang laman lamang ay paglilingkod, hindi sumikat, di pa ba na? The church is not a place to shine, but where we can serve and we can say our yes to God. Di pa ba, no? Learn to say yes. Hindi yung kung kailan lang maluwag. Doon sa isang parokya, 25 ang nagsimba. Ang collection, 1850. 1850.
Mayroon pang hindi nagbigay eh. 3 beses ko yung binilang, 1850 talaga. Oo. Naintindihan ko na kung bakit iniiwanan sila ng pari. Di ba? 1998 yun. Ano pa? Manila yon, Manila. Paano kayo mabubuhay sa 1850? Di ba? Tapos magrereklamo sila, Father, pundidong bumbilya. Makakabili ba ko ng ilaw ng ilaw? Sa 1850, hindi pinoproblema ko, almusal ko. Sa 1850, di ba, no? Pag nag-yes ka, tutulong ka. Tutulong ka. Maglilingkod ka. Ha? At may mga panahon sa iyong yes, may panahon na parang bumitaw. Di po ba? Hindi naman ikaw habang panahon maglilingkod, kawawa naman simbahan. Di po ba? No? Oo. Meron akong PPC president. 17 years lang. Ano po? Halos hindi na siya makakit sa hagdanan. Nay, kailan kayo magre-retire? Sabi, ako pa rin ang ini-elect nila. Nay, niloloko na kayo ng mga yan. Ginagamit na lang kayo. Sabi niya, hindi mo ako mahal, Father. Hindi, makatao nga ako, nanay. Mas makakapaglingkod kayo kung hindi na kayo maglilingkod. Di ba ba? Hindi naman ibig sabihin pag nag-yes kayo, hanggang kamatayan. Di ba ba? Ano? Kawawa naman ang simbahan hanggang kamatayan kayo dito. Di ba? Ano? Ha? Isipin mo, nagmimisa akong halimbawa, ako ang pari niyo, nagmimisa ako, ba? Mga mukhang lupa na kayo dyan. Kaya yung aming kolektor na matanda, di ba ba? 1 to 1 to 1. Tapos na ang misa, di pa siya tapos. Ayaw ipamigay yung pagiging kolektor. Nay, huwag niyo sundutin. Ha? Ano ibig sabihin huwag sundutin? Pag hindi ka naghulog, susundutin ka niya. Sa hirap ng parokya namin, ano po? Aantayin ka niya. Wala kang panghulog, tutungo ka, gano'n. Kunwari, ikaw ay nagdadasal. Aantayin ka niyang matapos. At pag nainip siya, susunod. Nay, wag naman ganyan, Nay, wag. Anong sagot niya sa akin? Hindi ka pa pinapanganak, kolektor na ako. Yun lang. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Ano pa? Damo. Di ba? Pinag-uusapan nga namin ni Father John eh. May mga retirement din naman kami. Hindi naman habang panahon. Di po ba? No? Ha? Ang naalala ko, yung mga Monsignor Montemayor, ano po? Ha? Retired na. Dahil pagkabait-bait, ano po? Pag inimbita mo magmisa, hindi tumatanggi, ano po? Ay, diabetic, hypertensive, ano po? Ha? Pinagmisa nila, matanda na. So, ang bagal. Ang bagal. Tapos, pagdating ng komunyon, hindi na siya pinagbibigay na komunyon kasi baka matisod pa. Pinapaupo na lang. Ano po? O, pag nakaupo siya, diabetic, tulog agad. Ganyan diabetic eh. Ano po? Tulog agad. O, tapos na ang komunyon, ginigising niya, Monsi. Di magising. Buhay pa naman kasi nahilig eh. O di nag-aalisan ng mga taong walang final blessing. Ay nakita ko siya sa meeting. Monsi, balita ako. Sa isang misa niyo, iniwan kayo ng tao. Ano sagot niya sa akin? Ang sama ng mga taong yan. Sabi ko, bakit naman? Ha? Pag nagmimisa ako, nakikita ko silang natutulog. Iniiwan ko ba sila? Oh, mayroon bang paring iniwanan kayo? Ha? Kita kayo doon pag nag-homily si Father. Di ba? Oh, ang yes namin hanggang retirement. Ako po niya. May retirement. Hindi naman habang panahon, di po ba, no? Si Maria lang yung hanggang kamatayan, di po ba, no? Ikaw ang nanay ng Diyos, eh, di po ba, no? Ha? At hindi na mauulit yun. Ano lang ang panyaya? Ha? Nawa ay maging katulad tayo ni Maria. Basta paglilingkod ang pinag-uusapan, hindi tayo madamot. Why it is so difficult for us
to say yes to God? You answer the question. Because it's easy to fast, madali lang mag-ayuno, madali lang magdasal, madali lang mag-abuloy, nang hindi binabago ang buhay. Nakuha po ninyo? Hindi binabago ang buhay. Yung iba nga, malaki mag-donate eh. Ha? Galing sa korupsyon. Di ba ba? Oo, totoo yan. Oo. Madaling magbigay. Ang hinahanap ay pagbabago, buhay. Di po ba? Ang pagbabagong buhay. Pag nag-ayuno ka, dapat meron kang pagbitaw. Madali kasi hindi kumain ng chocolate. Madali lang hindi kumain ng ano. Ano bang inaayuno nyo? Anong hindi nyo? Ha? Nag-aayuno ba kayo? Ha? Parang hindi naman. Di ba ba? Kung panahon ng Pasko, tumaba kayo, maintindihan ko kayo. Pero pag panahon ng Kwaresma, tumaba kayo, ay, may problema tayo. Hindi kayo nag-aayuno. Nakuha po ninyo? It's so easy to fast without changing our lives. The yes of Mary invites us to let go of our own preferences, to let go of comfort, to let go of what? Certainty, to let go of what? Of praises. I'm sure Mary was chastised being the mother of God. I'm sure pinahiya siya, hiniya siya bilang ina ng Diyos. Ako po ninyo, hindi ganun kadali yun. Ay tayo naman, hindi na naman tayo magiging nanay ng Diyos. Tapos na yun, hindi po ba? No? Ha? Kaya nga mayroong estudyante, nagmimisa akong ganyan. Nagsimba, sabi ko sa sekretary, pahinals na ba ngayon? Hindi pa, Father. Oh. Bakit? Doon sa isang parokya, nagsisimba lang estudyante pag finals eh. Ano pa? Kinabukasan, nagsimba na naman. Ha? Hindi pa talaga finals? Bakit nagsisimba yan? No? Ikatlong araw, sabi ko, may problema yan. Karami, yung ibang estudyante, nagsisimba lang pag may problema, di po ba na? Bukas, pag nagsimba pa yan, kakausapin na ako niya. Turuin na! Pagkatapos ng misa, Father, pwede kayo makausap? Handa na ang kalooban ko. Pang-apat na araw na eh. Sabi ko, opo, ano po may paglilingkod ko sa inyo? May problema po ako. Alam ko. Anong problema mo? Buntis po ako, Father. Di ba ba, ano? Oh, anong nangyari? Di ko po alam. Ano ka? Immaculada Conception? Hindi na mauulit yun. Di ko alam. Anong nangyari? Nag-aral lang kami. Nakakabuntis na mag-aral na. Ano talaga nangyari? Kasi po, Father, kami po magkakabarkada para hindi kami maipit sa traffic. Pinapalipas namin ang traffic. Kami po ay sama-sama kumukuha ng kwarto sa hotel. Sa Santa Mesa, ang langit, 375 lang. Nakalagay. Langit, 375. Mura lang ang langit doon. Ano po? 3 oras. Ha? Ay talagang, ay 10 kayo, di 37.50 lang. Di pa ba? Diba ito? Nilalangaw na ako. Di ba? O ano nangyari ngayon? Ay minsan ho kasi, 2 lang kami. Nakakatamad mag-aral pag 2 lang, di po ba? No? Nakakatamad. Huwag kang malikot. Tapos sabi ng lalaki, ngayon ko lang napansin, ang ganda ng buhok mo. Paamoy nga, what? Tapos, paamoy lang. Nung inaamoy daw, hinalikan sa leg. Sabi ng babae, hindi nagalit. O di dumi pa yung lalaki. Humiga. O di nakahiga na. Mas nakakatamad yun, di po ba? Ano? O ano nangyari? Nagkatuloy-tuloy na, Father. Ba't di mo pinigil? Nakalagay po doon sa poster, just do it.
The yes of Mary is the yes we would like to embrace. It is not just a yes of doing, but it is also a yes to what? To a holy life by saying no to sin. Kasi sayang naman ang pagsisimba na hindi tayo nagbabago ang buhay. Naintindihan po ninyo? Sayang ang pagsisimba na ikaw ay anak na patuloy ka sumisigaw sa sarili mong magulang. Di po ba? Sino ang pinakasugatan, sabi nila, according to this study? The most wounded person in this world are mothers. Are mothers. Why? Because they have given their life totally to take care of their children. And yet, these children are the very people who will disrespect them. Diba? Kung hindi ka igalang na ibang tao, kaya mo yon. Pero yung hindi ka igalang ng sarili mong laman, pinadede mo yan, inalagaan mo yan, na ngayon ay nagkaroon lang ng lakas, sinisigaw-sigawan ka. Di po ba, no? Anak, magsimba ka. Magsimba kayo ng ngayon lang. Diba? Ganun na lang, di po ba, no? Ngayong may trabaho na, nung siya ay nag-aaral, lahat ng iyong kinikita, halos ibigay mo dyan sa pangangailangan. Ngayong sila ay may trabaho na, humingi ka ng konti, ang sabi sa'yo, ang dami nyo namang hinihingi. Di ba na? Ang gastos nyo. Kaya may mga magulang, kahit may nararamdaman, hindi na sinasabi. Bakit? Ayaw nilang, mapagsalitaan ng masama. Di ba ba? Ayaw nating masumbatan tayo. Di ba? Mas masakit yun eh. Mas masakit yun. Yung hindi ka igalang. Mas masakit yun. Di ba? Madalas ko ito sinasabi, hindi naman lahat na nagbibigay ngayon nagmamahal. May mga anak na nagbibigay sa magulang para umalis. Ha? Di ba? Alam nilang may pangangailangan ng magulang nila, pupunta sa kanila, bigyan mo na para umalis. Di po ba, no? Hindi lahat ng anak nagbibigay. Yan ang totoo. Tapos, nagsiserve ka sa simbahan, pinapabayaan mo sarili mong magulang. Di po ba, no? Yan ang malungkot na kwento. The yes of Mary invites us to a conversion. Not just a yes to serve, but a conversion. A metanoia, a change of heart. Mga minamahal na mga kapatid, paulit-ulit ko itong sinasabi. Ang pag-oo ni Maria ay hindi dahil siya ay natakot. Ang pag-oo ni Maria, dala ng kanyang pagmamahal. Dala ng kanyang pagmamahal. Bakit mahalaga ang pagmamahal? Lalong-lalo na sa simbahan. Sapagkat pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magbigay. Di po ba? Pwede ka magtiis ng walang pagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magtiis. Pwede ka magsakripisyo ng walang pagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magsakripisyo. Pwede ka maglingkod ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong maglingkod. Kaya pwede kang magpatawad ng walang pagmamahal. Pero kahit kailan, kung nagmamahal ka, marunong ka dapat magpatawad. Di po ba? Pinatawad ko na yan, Father. Ayaw ko lang makita. Di ba? Madali lang magsabing pinatawad. Pero, hindi dala ng pagmamahal para matigil lang. Di po ba na? Sino sa inyo dito ang mga nautangan na? Ha? Dami, di po ba?
Ha? Ang malungkot dyan, sarili mong kamag-anak nangungutang sa'yo, di nagbabayad, di po ba, no? Paano ba yun, Father? Utang ng utang, di naman nagbabayad. Di po ba? Oh, palagi may nagtatanong. Ano sagot ko? Huwag mo nang pautangin. Hello? Pag may nangutang na hindi nagbabayad, huwag nyo nang pautangin. Father, kawawa naman, kamag-anak ko. Kaya nga, huwag mo nang pautangin. Alam mo naman, di magbabayad. Di po ba? Naintindihan niyo ako? Nahirapan ka, no? Opo. Ha? Huwag mo nang pautangin. Bigyan mo na lang. Kasi pag pinautang mo, aasa kang babayaran ka. Pero pag binigyan mo, wala. Di ba ba? Oo. Sinong mamili ka? Nangungutang o nagpapautang? Oh, may mangungutang sa inyo bukas. Ano po? Yan ang pinili mo eh. Di ba? Oh, ang bilis niya magsabing, magpapautang ako. Bukas mayroon. Ano po? Ha? Akala nyo, di nakikinig ang Diyos, ha? Di ba ba? Naintindihan po ninyo ako. Madali lang pag-aralan kung anong ibig sabihin ng yes ni Mary. Ang problema, paano isasabuhay? Paano isasabuhay? The yes of Mary invites us to serve. To say yes when we are invited. The yes of Mary invites us to a conversion. To turn away from our sinful ways. Ako po ninyo. Third, the yes of Mary is to embrace our obligation. What is our obligation? Very few knew this. Being a Catholic, being a church, we have 3 obligations. To worship God, to share the gospel, to help the poor. Hello? Obligasyon natin ito. Hindi kayo makakapasok sa langit pag wala ito. To worship God. Paano ka makakapasok sa langit kung hindi mo sinasamba ang Diyos na magpapapasok sa iyo? Nakuha po ninyo? To preach the gospel. Bakit? Sinabi ni San Pablo, ang magdadala sa iyo sa langit ay ang mga taong pinagbago mo ang buhay ng dahil sa Kanya. Sa madalit sabi, kailangan meron tayong na-evangelize. Meron tayong na-evangelize. Ano pa? Hindi yung tayo ang dahilan kaya ang mga tao di na nagsisimba. Di po ba? Dati ako dyan nagsisimba, Padre. Ang sungit ng ano dyan. Lumipat na lang ako. Di ba? Hari nawa, hindi tayong dahilan. Ano po? And to serve the poor. How do we serve the poor? Feed the hungry. Give drink to the thirsty. Clothe the naked. Welcome a stranger. Visit the sick. Visit those who are in prison. Bury the dead. The corporal words of mercy. Alam natin yan. Ang panghuling chapter ng Gospel ni Matthew, ayun. Ang mga kapasok sa langit ay yung ginawa sa kanyang kapatid. Ang ginawa sa akin ng kanyang mga ginawa sa kanyang mga kapatid. Di po ba? Pinakain niya ang nagugutom. Mahirap yung tayong dahilan ng kagutuman ng ibang tao. Ha? Mahirap yung tayong dahilan ng pagtataboy sa ibang tao. Mahirap yung tayong dahilan kaya ang ibang tao ay hubad. In what way, Father? Pag meron kayong mga damit sa inyong tukador na hindi nyo nagagamit, na nakatambak lang, ano sabi ni Mother Teresa? Ibig sabihin may mga hubad dahil ang kanilang mga damit ay nasa iyong tukador. Pag marami kayo masyadong sapatos, ano pa? Na hindi nyo nagagamit, may mga naglalakad na yapak, sabi ni Mother Teresa, sapagkat ang kanilang mga panyapak ay nasa iyo. Stop hoarding. Stop hoarding. Ilan ba sapatos ang kailangan nyo? Di po ba ano? Depende yan sa dami ng paa.
Ilan ba paa nyo? Di po ba? Di ba, no? Baka ngayong Lent, inaanyayahan kayo. I-share nyo mga bagay na hindi nyo nagagamit. Hindi naman kailangan dyan sa labas. Magsimula kayo sa pamilya. Sa pamilya. Di po ba, no? Yung mga babae, ang daming bag. Bakit ang daming bag? Kaya yung iba sa inyo, tabigin ang balikat eh. Ang daming laman ng bag. Pati ba naman yung, ano ba laman niya? Plancha? Di po ba? Parang yung mga lalaki, kakapal ng wallet. Di po ba, ano? Wala namang pera. Puro resibo. Hindi mo alam kung kailan na-reimburse. Di po ba, ano? Di ba totoo? Ha? Madali lang pag-usapan yung ano ibig sabihin ng yes ni Maria. Ang malaking tanong ay, paano ko yan isasabuhay? Paano ko yan isasabuhay? Mahirap pag-alaga ng may sakit. Mahirap pag-alaga. Pero yung bang may sakit sa inyo, inaalagaan nyo ba ng may pagmamahal? May mga matandang hindi na nakakalakad. What is the frustration of many aging parents? That they were not even told where their family are going. Ano ibig sabihin? Father, umaalis siya mga yan. Hindi man lang sinasabi kung saan sila pupunta. Hindi naman ako sasama. Pero, diba? Sana man lang ipaalam nila sa akin kung saan sila pupunta. Diba? No? Nagpapaalam pa ba ang mga anak? Or at least nagsasabing, Nay, lalabas lang kami. Diba? Hindi na. We have taken old people for granted. Behold your mother. Behold your son. Ang yes ni Maria, kasama dito ang pagkalinga sa mga nangangailangan. Marami nga nasa kapihan eh. Ayaw umuwi sa bahay. Tambay ng tambay sa kapihan. Bakit? Ayaw nilang kausap ang sarili nilang asawa. Ayaw nilang kausap ang sarili nilang mga anak. Di ba? So on and so forth. You ask the question, where is God inviting me to say my yes? Again, a yes without conversion is nothing. A yes must fulfill the three obligations: to worship God, to preach the gospel, to serve the poor. Hindi yung magsisimba ka lang kung kailan komportable. Di po ba, na? Nakakakompleto ba kayo na simbang gabi? Di ba, no? Na kung saan si Kristo, karamihan ng mga nagsisimba, blue babies. Bakit? Kulang sa buwan. Pag umabsent ka ng isang araw, hindi 8 months na lang si Jesus. 2 araw, 7 months na lang si Jesus. Pag 3 araw kang absent, may Pasko, wala si Jesus. Nasa incubator, di ba ba? No? Kasi, kung kailan lang tayo gusto magsimba, di ba? Anak, gising na, anak! Alas 3 na. Mamaya, sandali lang. Gising niyo ako mamaya 3:30. Alas 4 ang misa. Ma, 30 minutes. Pagdating na 3:30, anak, 3:30 na. Ma, sakit ng ulo ko. 15 minutes na lang. Hindi ka na maliligo. Okay lang ngayon. Pagdating ng 3:45, anak, hindi pwede. Bumangon ka na dyan. Mama, pwede bang hindi ako magsimbang gabi ngayon? Sabi nung nanay, hindi pwede. Alam mo namang ikaw nagmimisa eh.
Kala nyo, ha? Kala nyo, palagi excited si Father, hirap na hirap din kami. Kung pwede lang hindi yan ito. At least, pag ikaw umabsent, tuloy ang misa, di ba ba, no? Pag si Father ang absent, walang misa, di ba ba, no? Nagpari ka eh. Ganun talaga yun, di ba ba, no? Ganun talaga yun. Kung saan ka nag-oo, mayroong kibat na responsibilidad. Kaya sana, huwag kayo magre-reklamo. Nakuha po ninyo? Nag-oo kayo. Nag-asawa kayo, hindi po ba? Ano? Ganun talaga. Nag-asawa ka. Kung nagpari ka, di wala kang biyanan, hindi po ba? Ano? Di ba? Oh. May kanya-kanyang responsibilidad. Kung saan ka nag-oo, may kakibat na responsibilidad. Huwag mo kakalimutan yan. Kaya, hindi ka dapat nagre-reklamo. Ang sagot doon ay, pinili ko ito. Nakapunin niya. Sabi nga ni Bishop Sok, ganyan talaga. Di ba ba? No? Ganyan talaga. Pinili mo yan eh. Di ba ba? Huwag kang magreklamo. Pinili mo yan. Di ba ba? No? Oh, nagtrabaho ka sa bangko. Oh, hirap naman, Father. Wala akong ginawa kundi magbilang ng perang hindi akin. Natural. Oh, doon ka nagtrabaho, hindi ba ba? No? At least may binibilang kang pera, di ba lang? Hindi nga lang iyo, di ba ba? No? Depende. Oh, mamili kayo. Lahat ng pag-oo may kasamang responsibilidad. Maliwanag po ba? Kasi 8:15 na. Ano po? Mayroon po bang tanong? Naintindihan po ninyo? Ha? Kung ano ibig sabihin ng pag-uusap natin tungkol sa pag-oo ni Maria. Nako? Ha? Ang hamon. Ano po? In summary, the fiat of Mary was the courageous, trusting yes that sets the stage for the incarnation. Kasi kung nagsabi siyang no, ay di maghahanap sila na ibang Maria. Di po ba, no? The yes is a stage for the incarnation, knowing that the child she carried was destined to be the Savior who would suffer for humanity. Who would suffer for the humanity. Ang problema ngayon, mga magulang, masyado nyo pinoprotektahan ng inyong mga anak sa hirap. Kaya pag mayroong hirap, suicide. Ako ninyo. Kasi, kaunting hirap lang. Di ba ba, no? Sabi nung isang bata, 3 araw na hindi napupo. Ano po? So, dinala na sa hospital kasi 3 araw nang hindi napupo. Ano po? So, pagdating sa hospital, nilagyan ng suppository sa puwet. Pinasok. Sabi ba na ng bata, Ma, mamamatay na ba ako? Di ka lang natay, mamamatay ka na daw. Di ba? Kaunting hirap lang, di po ba? No? Ha? Kaunting hirap lang. Pag may nakita kayong kaunting papel dyan sa inyong, damputin nyo na. Hindi yung ating simbahan, mukhang basurahan pagka minsan. Ano pa? Kasi may mga nagsisimba, nagmerienda na, iniwan pa ang pinagmeriendahan. Di po ba? Ano? What have we become? My dear friends, my brothers and sisters, the challenge is to put the yes of Mary as my own yes, to embrace the invitation to serve. Di ba? To say yes to conversion, to say yes to the obligation, to share the gospel, to worship God, to share the gospel, and to serve the poor. And lastly, to understand, sabi ko nga sa simula, let your yes be yes, and let your no be no. Because every yes comes with a responsibility. Comes with a responsibility. Tumatawag na si Jesus. Tayo na. Ano po?
Maliwanag po ba? Let's spend few moments of silence. In your own way, try to talk to the Lord. I believe God has been talking to you for the past several years. And up to now, some of you have failed to say yes because you're so afraid of uncertainty. Some of you were asked to help, and up to now, you have not said your response because you are so afraid that people might abuse your generosity. Tonight, let us ask the Lord for the grace to say yes, as Mary said yes to God. Yes, in loving our own family, even those who are difficult to deal with. Let us begin at home to love those who have less in life. Pray that you will become a more loving person, especially to those who are aging in your own family. Be a loving person. Let your aging mother and father know that you love them. If you have concerns, bring it to God. Offer your concerns to God. Offer your fears, your pain. Offer everything to God. Your suffering, your difficulties. Offer it to God. Even your sins, offer it to God. And allow the Lord to accept them, that they may become a holy offering. Ama naming mapagmahal, kilala mo po ang bawat isa na naririto. Alam mo ang kailang mga pagtawa at pagluha, kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay. Alam mo po ang kailang mga pangarap, hindi lang para sa kailang mga sarili, kundi para sa kailang mga mahal sa buhay. Nasaksihan mo, Panginoon, ang maraming kabiguan dahilan ng hindi na pagmamahal. Panginoon, idinudulog ko po ang bawat isa. Hipuin mo sila. Sa gabing ito, Panginoon, naway maramdaman nila ang iyong kalinga at pagmamahal. Hugasan mo sila, Panginoon. Ang mga pusong laging matigas, dala ng mga pagkakamali ng ibang tao, dala ng sugat at sakit na dinulot sa kanila ng ibang tao. Panginoon, hilumin mo ang kanilang mga sugat, panibaguhin mo ang kanilang mga kalooban, at kung ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon, tuwangan mo sila. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo.
Nawa po'y maramdaman nila, Panginoon, ang iyong pag-iingat, kalingat, pagmamahal. Kung sino man ang may karamdaman, Panginoon, naway pagkaluban mo na kagalingan. Sa isang salita mo lamang, Panginoon, ay gagaling sila. Hilumin mo po ang kanilang mga pagkatao. Kung ano man ang kanilang mga sakit, kahit cancer, pagalingin mo, Panginoon. Nawa po'y maramdaman nila ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Idinudulog ko rin ang kanilang mga pamilya, Panginoon, saan man naroroon. Nawa po ang kanilang mga pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Hanguin mo ang sinumang may pinagdadaan ng kahirapan, Panginoon. Tuwangan mo sila sa kanilang mga suliranin. Ilayo mo sila sa anumang uri ng kapahamakan. Panginoon, kayo po nakababatid sa kanilang mga pagdulog, kayo na po ang magkaloob. Kung ano man ang makabubuti, makababanal, makauunlad ng kanilang mga buhay. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose. Pagpalain mo po ang bawat isa, kasama ang kanilang mga pamilya, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat.